our national defense po. So we have these projects po na kasi as of now po ang government po is trying to parang invest more to locally sourced product under SRDP po, Self-Reliance Defense Posture po. So yun po, kaya rin po kami natap ng Government Arsenal, one of the umbrella agency po ng National Defense, to create a sealant po for ammunitions po. So yun po, we try to test it with ballistic performance po, and fortunately po, super exceeding po yung mga results niya, and that's the reason why po na we have this government project collaboration po with them. Okay, so you created an adhesive and a sealant for military Yes, and military use, right? So, isa po sa problema is yung curing time kasi umaabot po ng 1 to 2 days. So, when we try to tweak it and they tested it, umabot lang po siya ng 30 seconds po. So, ganun kabilis po siya. From Wow. 1 day to 30 seconds po. Versus the old sealants or adhesives that they used. Yes po. Okay, so mas bibilis yung pag-production or production ng bala. Actually, yun po yung problem nila. Kasi dahil nga po ang tagal ng curing, nadidelay po yung production po ng mga So from 2 days to 30 minutes. 30 seconds. 30 seconds. Wow. So ano yan? Parang thousands % improvement sa... 2,880 times faster po. Wow. Ang galing. Alam mo na. Today's guest is Mark Bantugon. He is an aeronautics engineer, founder and CEO of PiliSeal, a proudly Filipino company that turns pili resin into globally competitive adhesive products. Through PiliSeal, he champions sustainability, supports local farming communities, and showcases Filipino innovation in the global stage. Join us and welcome to the Mad Jeepney Show. Hop on! The Mad Jeepney! All right. Good morning. Mark, welcome. Kamusta? Relax ka lang, pare. Thank you so much po. Kakabalik mo lang, no? Galing ka sa ibang bansa. Yes po. Sa ka ba galing? Sa Germany po. So, pinadala po ako ng government po natin for an opportunity po there for a 1-month acceleration program po. Okay. Ano yung nature ng acceleration program na inattendan mo sa Germany? So, similar po siya dun sa popular po na K-drama na startup po. So, we're very exposed po to different companies po. So, different mentorship din po and connecting with German companies po for us to be able to get collaborations po. So, parang mentoring, collaboration opportunities, cross knowledge sharing, and even funding, I assume? Yes po, and also understanding the ecosystem po ng Germany in terms of innovation and startups po. Okay. You created an aircraft and military sealant from tree resin, right? How is that even possible? Or paano mo ba siya nagawa? Actually po, na-invent ko po yung technology ko po na tinawag ko po na PiliSeal because of my different life experiences po. So I think po malaking influence po kung bakit ko siya na-discover is yung trabaho po ng papa ko po as a farmer po. So especially Philippines po is very abundant in natural resources like pili tree. Alam niyo naman po ang pili po, very popular po sa atin. Like Oo. for pili nuts po. Sa Bicol marami nun, no? Yes po, very Sa abundant. Batangas din ba marami? Meron din po sa Batangas, pero in different places po sa Philippines po, iba-iba po yung tawag po sa pili. Like for example po, sa Bicol po, pili siya. Pero sa amin po sa Batangas po, tinatawag po siyang sahing po or pagsahingin po. But it's a similar tree pa rin po. And then yun nga po, dahil po yung papa ko po is farmer po, so at a very young age, I'm very exposed to agricultural activities po. And I think that's the reason why I was able to discover po yung mga dagta ng puno. Kasi sa amin po sa probinsya, yung dagta po ng puno, ginagamit po namin siyang panghuli po ng mga ibon kasi very sticky po siya. And ayun po, kaya ko din po nakita yung opportunities na yun. And aside from that po, at a very young age, at 11, I am very exposed na po sa different
curriculum po. Like ako po kasi ay nanggaling po sa science class po from my high school po. So with that po, meron po kami mga elective sciences and dun ko po first na-encounter yung research and innovation. And my first invention po is actually a sealant din po. Sa bubong naman. Dahil ba ano yun, maraming tulo sa bubong sa inyo, tapos naisip mo na, uy, pandikitan ko kaya to ng ano, isil ko kaya to gamit ng ano, ng tree resin. Yung sa case ko po, kaya ko po na-invent yung yung tinawag ko po kasi yung first invention ko na antipolo sealant po. Kasi po, yun nga po, Philippines po is one of the countries po na often hit by typhoons po talaga. And yun nga po, sa Batangas po, we experience different strong typhoons po. So, yun nga po, kami po kasi, ito po yung isa sa mga hindi ko makakalimutan. During typhoon season, yung parents ko po, pinapakain po kami lagi ng chewing gum kasi ginagamit po namin yun na pampatya sa bubong. Talaga? Opo. So, Effective naman. effective po siya. Pero, Magawa ano nga lang- yun minsan. Kasi minsan ako din may tulo ako sa bubong eh. Chewing gum lang pala ang solusyon. Pero alternative solution lang po namin. But syempre po, at certain point po, hindi po siya ganun ka-strong po. So parang dun po nag-spark yung mindset ko na parang why not try to invent a technology po na very close to my personal pain points po. Curious lang ako, ano yung chewing gum yung pinaka-effective sa bubong? Bazooka o Yung double natry- mint, juicy fruit? Yung na-try ko po yung judge mo. Judge. Judge pinaka-effective. Pero medyo malambot yun. Eh, no? Judge pa saka double mint po. Double mint. Pero for me po judge po yung preferred ko po. Kasi Talaga? nga po mas matagal po siyang mag-adhere po or mag-stick po dun sa surface po ng roof. Ang galing, ha? So, yung una mong invention na sealant din, ang ganda nung sinabi mo na, yun nga, personal problems. And personal problems leads to, new solutions or personal-made solutions din. Yung mismong paggawa ng sealant, tinuro yun sa inyo? Or parang trial and error ba? Paano siya ginawa? Actually po, yung paggawa po ng sealant and adhesive po, something po na hindi po naturo talaga sa schools po, even my undergrad po. Kasi yun nga po more on, ang tinuturo naman po sa mga schools po is more on, for example, foundation ng chemistry, but on how to manufacture or develop it po, hindi po talaga. So for me po, when I was trying to take my undergraduate studies po, kasi po yung tinake ko po is aeronautical engineering po, something po na masyadong malayo po dun sa ginawa ko. Kasi parang it touches chemistry po. Though, yung application po is for aviation kasi I firstly designed the technology for aviation. But on how to formulate it, malayo po sa expertise ko. So, I really try to study. And I think the good thing po in my case po is, my sister po is a chemical engineer po. So, malaki po yung naging help niya to guide me on how to develop it po. Galing, no? Ako, nung science projects ko nung grade school, high school, naalala ko lang yung baking soda pati vinegar na bulkan eh. Sa inyo, mukhang mas advanced ata yung science sa school mo, pare. Kasi yun yung naalala ko eh. Parang baking soda, tapos yun, kanya-kanya ng bulkan, di ba? Minsan may Coke at Mentos, tapos lilipad lang yung Opo. bote ng soft drinks, di ba? Ang galing naman nung sa inyo na meron talagang innovation, elbow room to trial and error things. Ganun ba lahat? Or parang ikaw lang ba naggumawa ng sarili nyo? Ano po, dun sa curriculum po namin sa Batangas National High School po, so meron po kaming yun nga po, special science class po where yung po mga student po at a very, very young age, exposed po sila sa different elective sciences po. Like for example, yung pong technology po, meron po kaming investigatory project where dun po kami, binibigyan po kami ng avenue to innovate and develop technologies po at a young age. Okay. Pero nabanggit mo, Mark, na because of your father's background in farming and then ikaw sumasama ka, ginagamit nyo panghuli ng ibon yung tree resin. Tree resin, sorry, for those not familiar. Sap, yun yung sap. Opo, Tama or ba? dagta po in Dagta. Filipino po. Yung tipong parang makikita mong umaapaw sa puno or pag tinamaan mo yung puno, may lalabas na madikit doon na dark brown or yellow usually, no? Yes. Yun yung tree resin na sinasabi mo. Yes po, yes. So paano mo siya na discover na
naglalakad lang ba kayo ng tatay mo? Kwento mo naman sa amin kung paano mo natuklasan na, uy, may dagta dito na baka may silbi din sa ibang bagay. Kasi yung papa ko po, like for example po, at a very young age po, so kami po, yung training ground po namin is farm po. So every summer po, especially after class, kasi yung school ko po is malapit lang po sa bahay namin kasi yung mama ko po is teacher din po. So yun po, before pumasok po and after pumasok po sa klase, lagi po kami sinasama ng papa ko po sa farm. Tinitrain po kami, for example, kung paano po mag-feed po ng different animals, farm animals. And also po yung pagtatanim din po. So, yun, very exposed po talaga po kami sa mga different crops po. And then yung, aside from pili po kasi, before ko po napili yung pili, marami rin po kaming tinry po. Yung papa ko po kasi yung tandemship or collaboration namin, yung papa ko po yung nag-iisip ng idea. Ako po yung nagpo-formulate po. Galing. Parang, kumbaga po, kasi ako po yung may background po sa science, siya naman po yung ideation. So, yun po yung naging tandemship po namin from high school to college po. But paano ko po na pili and paano ko po na discover po yung pili po? Kasi every time na pumupunta po kami sa mga bundok po, yung papa ko po kasi mahilig pong tagain po yung mga puno po. Like for example po, yung mga na-try po naming puno aside from pili is papaya po, jackfruit, durian po. So doon po kami nagkaka-idea na yun nga po, madagta po siya. Kasi pag hindi ko po alam kung yung word po na nangungumpay po, parang kumukuha po ng pagkain for mga farm animals po, yung mga dahon-dahon po. Pag tinataga nyo po yung mga sanga-sanga po, may mga pumapatak po kasing extract or sap po. So doon po kami nagka-idea na yun nga po, madikit po siya kasi minsan po hindi siya matanggal sa kamay po eh. Correct. Tapos yung papa Parang ko, goma yun eh. yun, di ba? para pong gama Oo. po siya. And then during that time po, nung magpo-propose na po ako ng topic for my investigatory project during high school po, yung papa ko po ang nag-suggest po na why not gamitin mo yung dagta po for formulating asilan po. Galing. Tapos, nakita mo, paano mo siya ginawa? Nakita mo marami, kumuha ka, tapos nag-experiment ka. Paano mo siya ginawa? Yung papa ko po, siya po yung nag-try kasi siya po yung more on may passion po talaga sa mga puno po. So, yung ginawa niya po ay, as far as I remember po, kumuha po siya ng parang clay na lupa po. Then, paano niya po kinuha yung dagta po, kiniskis niya po yung clay po dun po sa dagta. And then, parang inano niya po sa dun sa running water para po makuha yung pinaka-extract po talaga. So, something po na parang weird po sa akin. Parang, parang ano pong gagawin doon. And then, when he tried to finish that po, doon ko po nakita na, ay, madikit nga po pala. And then, yun nga po, during that time, yun po yung mga panahon na bagyuhin sa Pilipinas. So, yun, dun, parang I think po, yung pong mga life sequences din po for me, parang nagtugma rin po. Tapos, trinay niyo siya sa bubong niyo. Opo, kasi meron, for example po, aside from sa bubong po namin, naalala ko po, gumupit po kami ng corrugated po na yero. Tapos, try po kami mag-demo, may butas po. Gets. Tapos, pinatcha po namin siya. Tapos, gumana. Nakita Gumana niyo, po gumana. siya. Ang galing ah. And then, yung bubong nyo, imbis na chewing gum na yung lalagay, dagtaan na ng anong puno yung mga nakita nyo? Yung pong tinry kong una, antipolo po, hindi po Ano siya yung ganun antipolo? Puno ba yun? Hindi po siya ganun May ka-popular puno pala po. na antipolo. Pero ako po, kaya ko po siya pinili din that time. Kasi parang yung vision ko po that time, during high school po, is to introduce a new function po and role po ng mga puno na hindi kilala. Okay. Para makilala po sila. Okay. Tapos, nakailang formulation ka bago mo na gawa yung current formulation mo ng Yung sa pili po. Pilisil. Oo. 84 po. 84 tries. 84 tries po. So parang scientific method din talaga siya, no? 'Di ba sa scientific method, naalala ko nung grade school, high school, 'di ba? Ano ba yung given, 'di ba? Ano muna yung mga premises na na-establish, 'di ba? And then ano ba yung mga hypothesis mo Hypothesis po. na itatry mo, 'di ba? Tapos ulitin mo, tapos ano yung analysis, ano yung findings, tapos ulitin mo lang. So parang naka 84 times ka na sumubok. And doon sa 84 na yon, pili yung nakita mong Ano po, pinaka-effective. sa case ko po, parang naging two-way po kasi yung naging nangyari po sa case ko. It's either, nung number one po is, before po, kung napili yung pili po, so meron po akong 6 dagta muna po. Yun po yung una kong ginawa po.
to select yung pinakamadikit po na dagta. And then after that 6 po, dun po pumasok yung 84 formulation kasi parang nag-try po ako ng iba't ibang composition po ng pili po. So medyo mahabang process. I think po it took 2 years po for me to be Okay. able to get the best formula po ng pili seal po. Tapos ano yung ano mo? Ano yung may mga in-add ka na chemical components, tapos tama ba patented na siya, no? Yes po. So, may mga inad po akong green chemicals po. I think po 90% of the formulation po is yung dagta po ng puno ng pili. And then yung 10% po is yung hardening part po for adhesive and sealant properties. But yes po, the technology po is patent protected not only in the Philippines po but right now in different countries po. Okay. So yung process of patenting for people na walang background sa innovation or inventions, paano ba siya? Walk us through it naman para kung meron isang interested dyan na mag-patent or may idea, di ba? Tapos kinakabahan na maunahan siya ng iba or di ba minsan iniisip niya na naku may iba nang nakaisip nito. Ano ba exactly yung proseso ng patenting? Sa patenting po kasi, yun po kasi yung form po for us to be able to protect our technology po and to have exclusive legal rights po na tayo po yung creator ng technology po. So for my case po, kasi meron po tayong iba't ibang IP protection. Like for example po, patent for invention, then trademarks po for brands, and also industrial design. So it really depends po on the technology that we want to protect po. But in my case po, since it falls under innovation for invention po. So, patent po siya. And then for patent po kasi, meron po tayong 3 criteria na tinitingnan po, which is novelty po, yung pagkabago po nung idea po. And then also inventive process, if hindi po siya basta-basta kayang i-reverse engineer din po. And also yung industrial application po. So, in the Philippines po kasi, before, yung pong process po ng patent po, umaabot po siya ng 3 to 5 years. Kasi nga po, in terms of the process on how to scrutinize it po, medyo mahabang proseso po ito. But right now po, ang IFOFIL po kasi, sinusulong na po nila yung Ano yung iFulfill? yung Intellectual Property Office of the Philippines po. So sila po yung Okay. government office po natin na nangangasiwa po for this IP protection po. Okay. So ngayon po, Ano sinusulong... siya? Under DOST? DTI po. Under DTI? Yes po. Okay. Okay. So yun po, parang pinupush na po nila yung mas mabilis po. So in my case po, yung pong PILISIL po yung fastest granted patent invention in the Philippines po. Okay. Wow. So very surprising din po kasi yun nga po, historic po siya as far as I remember po. And then yun nga po, it really helps to promote po yung IP sa mga students and also fellow youth innovators Galing. po. Galing. Kasi syempre, pag bago kang negosyante or scientist, di ba? Minsan diyan ka mawawalan ng motivation eh. Yung proseso ng pag-certify, di ba? Yung proseso ng pag-IP, di ba? Parang, lalo na, hindi naman lahat may access sa advisory na legal or advisory na technical. At least, very clear na, di ba, may proseso pala. And nahirapan ka ba doon? Or ano yung, siguro, what are the 3 tips that you can give to any young inventor out there in navigating the whole intellectual property registration process? Ako po, good thing po yung na-mention niyo po. Kasi to be honest po, and after I develop po yung study ko po na to, parang wala rin po akong idea kung ano po yung gagawin talaga. Like, kasi yung goal ko po dun on why I developed the technology po is para lang po maging best thesis po. Imagine niyo po, ganun lang yung vision ko that time. Tapos hindi po siya nangyari kasi nag-pandemic. So natigil po yung face-to-face na interaction. But yun nga po, I think po, for me po, malaking bagay din po na you're very exposed to competition. Kasi ako po, dun ko po na-meet yung, for example, iFulfill po. And then, ako po, isa po sa mga bagay na natutunan ko po on my journey, especially for the IP po, is wag po talagang mahiyang lumapit po with the government office. Kasi dun nyo po malalaman na marami po silang programs and support, especially for the youth. Like for example, in my case po, with my initiative po to, be involved with these offices po,
Isa po ako sa mga pioneering beneficiary po nila ng Youth Intellectual Property Incentives where yun po, ang IP po kasi medyo expensive po siya and Magkano magpa-IP? sa case ko po, umabot po ako ng mga nasa 60K po for my IP po and trademark po. But yun nga po, yun pong program po na yun, yung GIPI na tinatawag po, yun po ay programa para sa mga kabataan na, for example po, hindi lang po para tulungan for technical capability but also po, yun pong incentivization din po sa mga babayaran. So for me po, dahil po part po ako nun, yung 60K ko po, nagkaroon po ng 50% discount po kasi nga po, may programa po sila for Galing. the youth po. Sa DTI? Sa iFulfill po mismo iFulfill. na office na. So paano yun? Parang nag-research ka lang ba online? Tapos, ay, ito yung address. Punta ako doon. Tapos kausapin ko na lang yung receptionist kung sino pwede ko kausapin. Or tumawag ka ba? Ano naging Sa case proseso? ko po ano po sir, aside from dahil nga po, meron po silang competition na iFulfill po yung nag-organize. I was able to also try to reach out po sila via social media po kasi during that time po ng pandemic, they are very active po sa social media po. So, Tama. they're very responsive din po. At the same iFulfill. time po, right now po na, yun nga po, isa po talaga sa mga programa nila is ilapit po yung IP sa mga kabataan po. Kasi I think po, this is also common po right now sa mga schools po na yung mga students po, medyo meron po silang takot po na, yun nga po, pag pinoprotektahan nila or parang in-expose nila sa public, pwedeng makopya. Kumbaga nandun po yung trust issue na parang, ay baka mamaya pag dinisclose ko yung information, imbis na protektahan, parang nakawin pa yung idea. Yeah, pati sa startup community, punong-puno yan ng non-disclosure agreements, di ba? Parang pipirma muna para sigurado na yung genius idea mo, hindi basta-basta magaya. Kasi the last thing that you want to happen is you shared it with someone and then ginaya lang niya faster because of whatever resources that they have. So, when you were coming up with this whole idea, ano yung naging biggest technical or commercial challenge mo? Siguro po for me, one of my biggest technical challenges po is, yung po kasing study na yun po, wala po ako nung high school, nung college po ako, wala po akong related studies or literature na para maging basis po on how to formulate it. So, basically, pioneering po siya and that's the reason why meron po siyang patent kasi nga po for its novelty. But yun nga po, dun ko rin po nakita na super difficult po talaga na gumawa ng isang research or isang innovation po na wala masyadong basis kasi in the Philippine context po, in Philippine aviation, yung pong bansa natin ay lagi pong nag-i-import lang ng mga aviation sealants po. So basically, wala ka po talaga makikitang research about, kaya for example, certain companies gumawa ng sealant for aviation. So yun po, doon ako na-challenge po kasi kaya po ako umabot sa 84 formulation kasi nga po, there's no basis. I need to do trial and error. And dun ko lang po nakita na medyo consuming po siya ng time. And at the same time, malaki din pong challenge ko that time is financial constraint po. Kasi I think po, tinest ko po kasi yung technology under DOST services po. I think 20 tests po siya, yung mga laboratory tests. And I remember po, parang umabot po kami ng mga 100,000. And syempre, during that time po, student pa lang naman din po ako. Mahirap yun. Kahit hindi ka estudyante, bigat yun. Oo. So, ito po yung hindi ko makakalimutan. Yung mama ko po, nag-loan po, kasi mama ko po teacher, nag-loan po siya ng 100,000. And then parang looking back po, parang, doon ko po nasabi na parang, it is something na parang worth it po talaga. Na parang imagine nyo po, we invest on that research po. Hindi po namin alam kung saan kami dadalhin ng research kasi my goal is to become the best thesis po during that time. Pero pag tinitingnan ko po siya ngayon and kung nasaan na po ako ngayon, parang yun po yung something na masasabi ko na it's a right decision na ginawa ko and also ng parents ko po. Okay. So, kung ikaw mag-explain, ano ba exactly yung Pili Seal? In your own words, ano ba siya? Yung Pilisil po siya, isa po siyang sustainable product po. 2-in-1 po siya. Pwede po siyang gamitin na adhesive. Like for example po, gusto niyo pong magdikit ng 2 piraso ng metals or woods po na parang gusto niyo pong i-sandwich.
So pwede nyo po siyang gamitin as adhesive property. And aside from adhesive po, pwede din po siyang sealant. Like for example, as mentioned before po, pag may mga butas kayo sa bubong or any holes po to patch leakages po, pwede nyo po siyang gamitin po na sealing property po. So, 2-in-1 po siya and gawa po siya sa dagta po ng puno po ng pili. Galing. So, pandikit at pangtapal. Po, yun po. No? So, and then natural pa siya, tama ba? 90% comes from The resin po. resin, tree resin, which is a sustainable product. Yes no? po. And I think po one of the unique features din po ng technology is, yung po kasing pili is very popular po sa essential oils kasi ginagamit po yung essential oils ng pili resin for fragrant components like Gucci and Chanel. And yun po, yung amoy po nung pili seal po namin is amoy essential oils po siya, which is as compared to the traditional one, yung amoy rubber, very toxic po yung odor. So that's one of the difference din po. That pala, nagpadala ako ng sample. Oo no? nga. Para nakalimutan natin. Di ba, Le? Next time. di Yes. ba? So pag pinantapal mo yan sa bubong mo, baka bumango pa yung bahay. Ganun ba? Kasi mag-aamoy Gucci at Chanel siya. Opo. And then ikaw now, graduate ka na, pero you're only 26 years old and may na-invento ka ng produkto na I would say genius, no? And it can be used, I read the background, it can be used for airplanes. Yes. So, meron siyang industrial use sa aviation and also military. Yes po. Tama ba? So baka i-share mo naman kung yung dalawang use case na yon. So, firstly po, when I designed the technology po, it's really for aviation purposes po. Kasi nga po, aside from, I'm an aeronautical engineer by profession po, nakita ko po kasi isa sa mga pain... Sige po. Yan. Nakita ko pong isang pain points po ng aviation industry po is more on yun nga po, sa sustainability aspect po. So, yun nga po, aviation industry po is one of the industry na may malaking carbon emission po. So, I think right now po, especially in Europe region po, they are investing for sustainable products po. And yun nga po, Philippines po, we just import these products po. Wala po, hindi tayo masyadong invested for manufacturing for this particular sector po. And yun po, yun po yung isa sa mga, I think one of the things po na I really want to address aside from those performance drawbacks po. But when I design it first po, yun po is designed for fuel tanks po ng aeroplano po. So lahat po ng parameters and properties po is really parang incorporated with that. So kaya niya mag-seal ng fuel tank even if it's exposed to Heat po. heat and even the aviation fuel. It can withstand all that exposure to these elements. Yes po. Actually po, during our testing po, so I think heat and temperature is one of the most crucial thing po on that. So tinest po namin siya and yung technology po can resist at around 350 degrees Celsius po. So very high. Even in the cold temperature po kasi di ba pag lumilipad po yung aeroplano at high altitude, yun nga po may mga icing, ganyan po. So I think sa negative temperature po, nasa negative 60 po siya. So, Wow. kayang-kaya niya pong i-withstand them. And in terms Hindi siya of, kumukunat. hindi naman pag po, or malamig. nagbe-break po. Or nagbe-break. nagka-crack. Kasi di ba pag biglang init, biglang lamig, minsan yung chemical composition ng isang adhesive na sacrifice, wala siyang ganun. I think po, ito po yung very surprising na parang natutunan ko sa technology ko po along the way na pag iniinit nyo pa po, parang na-expose pa siya sa higher temperature, basta hindi po siya lalagpas ng 350 degrees Celsius, lalo po siyang tumitigas. Talaga. Parang mas doon nga po ako na-surprise kasi di ba po, commonly, yung mga ganyang products po, kapag na-expose na sa mataas na temperature, ang tendency is mag-melt po and then ma-deform siya. But in this case po, parang lalo siyang mas nasa-settled po, mas nare-reach niya yung magandang properties niya po. So something na we're very surprised on that po. And in terms of the exposure po niya dun sa, for example po, sa mga liquids like you mentioned po, fuels, oils po. So we try to test it po, expose po siya, i-immerse po siya sa mga ganong liquids. And yun naman po, hindi rin po siya nadideform or parang naghihiwa-hiwalay po. Still, ganun pa rin po yung... Galing. And I assume,
through trial and error din yan na process. Tama ba? Parang nag-scientific method din kayo na tinest nyo siya. Kumbaga, okay, 50 degrees. Ito, okay pa. 60 degrees, okay pa. 350 degrees, okay pa. Ganon. And then, Gumamit po kami, sir, ng tinatawag po na Taguchi method. So, yung Taguchi method, Taguchi. parang same po dun sa in-explain nyo po. Parang Japanese ba yan? Yes, O, so paano siya? parang marami kaming properties po and parameters po, and then we try to eliminate po based po dun sa performance niya hanggang sa parang nina-narrow down niyo po siya hanggang sa makuha na po namin yung best formula based on those set parameters po. Ano yan, sa laboratory? Ganon? Yes po, sa laboratory po. Kaya yung Okay. 84 po, na-narrow down po namin siya into 5. Okay. Tapos yung 5 po na yon, yun na po yung set na po kami sa formulas. Ang galing Taguchi po. Taguchi nga. Alam ko lang Tamagotchi eh. Pero parang iba ata yun, no? So, okay. Ang galing. Ang galing. And then, at the moment, ginagamit na siya, no? I don't know if pwede mo share yung brands or baka non-disclosure kayo. Pero, at the moment, ginagamit na siya ng airplanes. Tama ba? Right now po, yung isa sa mga case studies po namin is more on the national defense po. So, maybe siguro po just an overview lang po since it's one of the critical sector po. So, yun nga po, in collaboration with our national defense po. So, we have these projects po na kasi as of now po, ang government po is trying to parang invest more to locally sourced product under SRDP po, Self-Reliance Defense Posture po. So, yun po, kaya rin po kami natap ng Government Arsenal, one of the umbrella agency po ng National Defense, to create a sealant po for ammunitions po. So, yun po, we try to test it with ballistic performance po. And fortunately po, super exceeding po yung mga results niya. And that's the reason why po na we have this government project collaboration po with them po. Okay, so you created an adhesive and a sealant for military Yes, and military use, right? Bullets, Bullets po. anything else? Yung sa bullets po, ito rin po yung I think for me po naging surprising kasi po when they try to tap us po, basically po talaga yung formulation po namin talaga is for aviation. But I think po isa sa mga natutunan ko po is to really yung parang be open in customization. So right now po, what we do na rin po is, for example, if may companies po na gusto magpa-customize po ng ganitong products po, we cater it based on the demands po. So yan, kaya po medyo diversify na rin po yung technology. Like for example po, meron na po kaming PiliSeal for aviation, it's a different formulation. PiliSeal for defense, iba rin pong formulation. So iba yung formulation niya. But similar po yung base na pili pa Okay. rin. But may mga additives lang din po kami na ina-add. Kasi Okay. these two different sectors po has different parameters, environment Yeah. na Iba yung use case no? And Yes iba po. yung baka because of the different use case, iba yung elements na kailangan i-withstand, iba yung requirements. For I example guess. po, just to give you an idea po, sa National Defense po, nung kinausap po namin sila, tinanong po kasi na, ako po kasi ang unang role na ginagawa ko po is, before po I tweak the formulation or to customize it, I need to know what are the needs, what are the problems na kailangan pong isolve para mas easier for me to develop the technology. So, isa po sa problema is yung curing time kasi umaabot po ng 1 to 2 days. So, when we try to tweak it and they tested it, umabot lang po siya ng 30 seconds po. So, ganun kabilis po siya. From Wow. 1 day to 30 seconds po. Versus the old sealants or adhesives that they used. Yes po. Okay, so mas bibilis yung pag-production or production ng bala. Actually, yun po yung problem nila. Kasi dahil nga po ang tagal ng curing, nadidelay po yung production po ng mga bullets. Pero yung mga bala ba, hindi ba natin ini-import lang din yan? Or dito ba, may siguro X% ginagawa lang din dito? Ang alam ko po is dito po ginagawa po sa Okay. Philippines. Kasi when I try to visit the vicinity po, nakikita ko po yung cartridge production po nila. Talagang andun po kung paano po siya nilalagay yung powder, then also the adhesive po. So yung whole process po. Okay, so from 2 days to
30 minutes? 30 seconds. 30 seconds. Wow. So, ano yan? Parang thousands % improvement sa... 2,880 times faster po. Wow. Ang galing. Alam mo na, 2,880 times faster than the current. So, talagang may problema ka na solve with the invention that you have using pili nuts, tree sap, no? Well, pili nuts ba? Tree sap, no? I think po, ito po yung common na laging tanong sa akin ng mga tao. Yung product mo ba gawa dun sa nuts po? But basically po, sa ibang parts po nung pili tree po. Yung Okay. yung sa bark po niya. Okay. And siguro, since it's a sustainable product, given that it's from natural sources, paano mo ine-ensure na, for example, yung mga puno, hindi din siya at risk in terms of overuse or abuse, given na, sabihin natin, tataas yung demand nito. Meron ka bang framework or model in terms of the agri side of things? Actually po ito po yung common setup po sa pili farmers po natin. So basically po kasi for us to be able to ensure na sustainable po yung raw materials namin po, specifically po yung pag-extract po, meron po tayong proper extraction method po to ensure po na hindi mamamatay yung puno. Kasi I think po ito po yung common concern po ng mga tao po na hindi ganun ka knowledgeable po about the process. Like for example, when they first heard my pitch po, baka pinapatay nyo lang yung puno. But yun po yung pili farmers po natin, especially yung Bicol po, meron pong pinoprovide ang DOST po na training with these farmers po to ensure po na yung dimension, particularly po yung depth, kasi yun po yung pinaka-crucial and na dapat po nasa tamang dimension ka lang for you to be able to ensure na makakapag-extract ka ulit. Kasi currently po, ang nagiging process is, for example po, nag-extract ako today, so sasahuran nyo po siya ng plastic po or parang timba, iwanan nyo po siya good for 1 week po. And then after that po, makakakuha po siya ng around 10 to 15 kilos po. But it really depends on The tree. the diameter Yeah, po. yeah. So pag mas malaki po yung diameter, mas marami po. But after that po, after you extract it, during that 1 week, magpapahinga muna po yung puno ng 1 linggo po. Then another week, extract po ulit. So in 1 month, twice ka pong nakakapag-extract. So for example, in 1 tree po, approximately around 20 to 30 kilos po yung nakukuha. Okay. And regenerative siya. Tama ba? Yes So po. yung 1 week after mo sila extractan, Sugatan po, yes po. sugatan, kung yun yung tawag. Yung following week, yun yung regenerative or recovery period ng isang puno. Yes po. And then, etong puno na to, hindi naman siya namamatay in the process. So, parang sinasaktan lang siya ng onte. Hindi naman siguro. Ano po, kasi Tapos gagaling din. actually matama po kayo, para sa kagaya ng tao po, na pag sinaktan nyo, parang lumuluha siya. Oo. Pero yun po is special mechanism po talaga ng puno. Hindi po kasi lahat ng puno is may ganong mechanism na May property. nag-e-exude po ng resin. So, mga special trees po yan na may mga And I think po the good thing about pili kasi po is marami po siyang species. Like in the Philippines, we have 6 po. So, yung for example po, yung na-try ko po before, yung sa aviation, it's one of the species only. And then, when I discover po na marami pala siyang species, what I did po is, I tried to protect all the species for my patent po. So, lahat po ng species ngayon, covered po ng patent ko po. Galing, galing. And yung pili resin or yung farm mo sa Bicol. Ngayon po kasi nagkaroon po kami ng pili mapping before we try to, po expand and also scale the production po. So, na-surprise po ako na parang, di ba po, pag narinig niyo po kasi yung pili dito, parang, ay, Bicol yan. But ngayon po, when we have this pili mapping, na-discover namin the pili is not only in Bicol, but also, like for example po, mostly po ng supply namin nanggagaling po sa Marinduque and Mindoro. Meron din po tayo sa Visayas po, sa Samar and Leyte, sa Davao din po, and also dito po sa Norte po. So, pili po kasi is, I think for everyone to also know po the tree, ito po kasi is adaptive po and also can withstand po sa tropical countries talaga. So, hindi lang po siya available sa Philippines. But in our pili mapping din po, we also we discover na ang pili po is meron sa Southeast Asia and also Papua New Guinea and Australia po talaga.
Okay. Kumbaga may supply talaga siya and very resilient yung puno for environments like the Philippines. Yes po. Okay, But I galing. think po, yung pili po kasi, maingay lang siya sa Philippines but not in other countries kasi tayo po yung nakakapag-utilize ng mga function ng tree. Kasi sa ibang bansa po, like for example po, in other tropical countries, parang medyo deadma lang po yung pili kasi hindi nila nakikita yung value. Piling-pili lang Opo. ang use Kasi case. yung pili din po kasi, syempre kahit nasabihin niyo po na meron sa ibang bansa, still different pa rin po yung nature ng pili per country kasi it really depends on the geographic location, Yung lupa. yung lupa po. Oo. So, yun po, I think po, based, like for example po yung resin, yung dagta po, mas preferred po ng Europe region yung resin, yung pili resin sa atin kasi yung oil po niya, mas mabango po. Like for example, in other species din po, Mm. mas mabango si ganito kasi iba yung Mm. pagkakatanim niya sa ganitong countries Gets. po. Tsaka may ibang resin din, mabantot eh. Di ba? Parang nalala ko nung bata ako, parang pag nahulugan ka nung puting, ano ba yun? Parang puno. Basta parang may yung mga puti na sap. Tapos pag amoyin mo, ang baho. Baka po yung kaimito po. Kay Mito, Yung tama. kulay Oo. white po yun eh. Na pag, Ayun, madikit yun, yung madikit. kay Mito, di ba? Tatry po namin yun. Oo. Pero yun nga po, I think po one of the drawbacks is hindi po siya ganun kabango. Oo. And then iba din po yung dikit niya. Tsaka yan yung parang goma talaga na parang paghawak mo, parang tagal bago mawala pag nahulugan ka ng kay Mito. Yes po. Di ba? Tama. Kay Mito, yun yung star apple, no? Tama Yes, ba? Oo. May puno kami ng ganun dati sa tinitirahan namin. Tapos naalala ko, hassle yan pag nahulugan ka or yung damit mo, Kasi pag natuluan. kinukuha niyo na po yung prutas po, 'di ba parang may kasama na po yung white na parang dagta nga po. Tama. So medyo may stain po siya. Okay. 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 So, yung any other use cases that you're exploring for Billy Seal? Yun po, kasi kakabalik ko nga lang po Yung ng- mga gusto mo lang i-share, ha? Sure po, sure po. Wag Ngayon natin po unahan. since dahil nga po I think po yung punta ko po sa Germany, it's very fruitful kasi right now Fruitful, po. no? Fruitful po. Oo. Kasi naka-secure po kami ng pilot and collaboration po with German companies. So like for example po, just to share, may company po na nagpo-produce po ng coating po doon. So they asked our company po if we can try to produce sustainable coating po. And it's something na tinatrabaho po namin kasi yung po kasing coating is quite relevant to adhesive and sealant. So pareho nyo po silang idinidikit sa surface but you just need to tweak the consistency. So something po na tinatrabaho namin kasi malaki po yung market on that space. Parang 60% of market share po on that region we can penetrate. Kasi nga po yung ginagamit nila ngayon na coating is synthetic. Hindi po siya sustainable. And I think the one thing na nagustuhan ko po sa EU region din po, from my perspective is kasi nga po sa kanila is mandated po na you need to reduce carbon emission. Yeah, So may penalty tax. correct. And doon ko po na-assess na may technology, may product is maganda po yung market position niya with this region kasi nga po we're promoting sustainability and circularity. Yung circularity po, I think this is one of the interesting facts about my technology po kasi po I'm not sure if you're familiar po na meron po kaming circularity model where aside from we try to refurbish our packaging kasi we're very selective on how we package the Pili Seal. So hindi po kami nagpa-package ng mga what do you call this po? Yung mga plastic po, yung mga sachet kasi hindi po siya recyclable. But yun nga po, like for example, dun po kami sa mga caulking packaging kasi Ano yung caulking? Sorry. yung para po siyang, alam niyo po yung mga normal po na packaging ng, yung pong sa Prada ko po, yung parang may patulis po siya. Yung ginagamitan po ng silat gun. Oo, caulking gun. Caulking gun, yun po. Oo, Ganun oo. po yung packaging namin kasi you can actually refurbish that packaging at around 5 times po. So, ang ginagawa po namin, binibigyan po namin ng incentivization si customer kapag binabalik po yung packaging po. Gets. Kasi po, aside from
the packaging itself, yung mga natitirang sealant po dun sa loob, we try to convert it into say fertilizer po. And then yung fertilizer po na yun, binibigay po namin sa pili farmer in exchange for the cultivation of more pili trees po. Galing. Yung proseso na yon, parang yung farming sector and cooperative siguro ng katrabaho nyo, nakikinabang din no? So paano ba sila nakikinabang dito sa circularity model or even, just the harvesting of this resin? Number one po, like for example po, yung sa resin po, binibili po kasi namin yung dagta. So, yun nga po, like for example, for 1 kilo po, yung dagta po is around 250 to 300 pesos po. So, it's an additional income or revenue stream for the farmers po. And aside from that po, yung pong fertilizer. Right now po kasi medyo mahal po ang fertilizer. So, yun po yung way po namin to not only give back to farming, especially my father po is a farmer, but also to ensure po yung consistency po ng supply namin. Kasi number one po, we need to take care din po the raw materials, the pili. Kasi baka po in the long term, wala na kaming makuhanan po ng Gets. dagta. So, kumbaga, kung dati, kumikita lang ang isang magsasaka sa mismong pilinat or sa mismong prutas ng Yes isang po. puno, ngayon, dahil may new byproduct kang na-discover na may commercial use or demand, nagkakaroon din ng diversification ng income and livelihood yung farmers, no? From the same resource, di ba? So, I think very much inclusive yung business model and ano naman paano siya tinanggap ng mga magsasakang katrabaho nyo? Nung una po, medyo challenging po siya kasi may mga farmers po na ang take po dyan is they want po yung, kumbaga po, kikita agad sila ng mabilis po. Yung parang for example, kagaya po ng nuts po. So malaki po kasi ang demand ng pili nuts po. So mas mabilis po yung kita doon. But as compared to us po kasi, nga po we're just starting. So yung in terms of resin po kasi, uh, for them, nakikita nila na mas madaling for their perspective po, mas madali na parang, ay sige, gamitin na lang natin to for lumber. Yung parang wag na siyang patubuin. Gawin na lang for Putulin na furniture. lang. Putulin na lang for furniture po. So, Okay. yun, medyo nung una, very sad Yung pili po. nuts pa, yung pili tree, ginagamit din yun for furniture. As per dimension po, ginagamit po siya na for, yun nga po sa furniture. But we're very sad po on that kasi nga po, parang I understand the farmers po na, yun nga po, gusto nila na parang, kasi Instant. unstable po kasi ang income ng farmer po Yeah. talaga. So I understand, but when we try to explain po with this side po na parang in terms of the consistency on how we try to envision this initiative po, I think ano po, day by day naman po, yung mga farmers po, they are very excited. Yung natutuwa nga rin po ako nung mga nakakaraan din po, yung mga farmers po, they are trying to reach me out po na parang, ay sir, baka po gusto nyo pa ng ganitong kadaming supply, we have this tree. Kasi ako po, to be honest po, nung nag-transition na po ako sa startup po, so wala rin po talaga akong idea na ganun po talaga kalaki yung supply natin ng pili po sa Philippines talaga. So, dun ko na lang po nalaman along the way yung mga farmers na po yung nagre-reach out kasi I think po dahil nga po nabasa nila po sa news yung about sa technology ko po. So, mas parang na-feel ko po na mas excited pa sila sa akin. May ganun pong moment. But when I try to explain po na ito po yung need, yung dagta, so parang yun nga, at first po may hesitation sila. Kasi parang, Syempre, parang pinapapili sila na money now na mas malaki versus recurring income na mas long term pero mas secure ka in the long run, di ba? yes. Kasi I guess yun yung economics niya and trade-offs niya, no? Parang putol ka ngayon, mas malaki, tapos papatubo ka ulit, after X years, may mapuputol ka ulit, di ba? Or hindi mo puputulin, mas maliit, pero every 2 weeks, meron kang Meron nakukuha po. na source of income. Ang galing, galing. Yun yung challenge po dun sa case po na yan. But hopefully po, yun nga po, yung mga farmers po natin by, po, empowering them po, they will be able to also understand more yung pong model namin na, yun nga po. Kaya po kami, kasi before po, when we try to do the business model po, it's very linear lang po. So after manufacturing and disposing the product, wala po, tapon na. So when we try to revisit the model po,
yun po, dun po kami nag-come up na maybe we can try to use this kasi isa po sa mga ina-address naming pain points then for this product is the disposal issue. Kasi nga po, meron po kasing adverse effect yung mga natitirang mga excess sealant when you try to dispose it to, for example, landfills po. So dun po kami nag-come up since we're very rich po sa technical expertise po. We try to, kami po kasi yung nagko-convert po into fertilizer. So meron po kaming treatment na ginagawa. Kaya po ini-encourage namin si customer na ibalik niyo sa amin yung packaging kasi lilinisin namin siya para makuha namin yung natirang sealants. Okay, galing. And dahil dyan, regenerative na yung source, sustainable or low emission pa yung mismo product. And then may circularity angle pa siya na yung byproduct and other baka components used for the product na ibabalik nyo lang din dun sa mismong regenerative angle through fertilizers. Galing, galing. And ngayon, pa-take off pa lang kayo, pero in terms of yung nakikita mong vision for this, ano ba yung vision ng PhillySeal in 2025 or 2026 na pala, no? 2026 onwards. Siguro po yung vision ko po with this initiative po is aside from helping the farmers po to have new income streams po, siguro po yun nga po, to really help the country po in terms of, po reducing importation po and to really invest po and also incorporate this locally sourced product po. Kasi I think that's one of the good things po na lagi namin po tinitingnan po kasi we try to start from a market po na very niche like for example aviation, defense po kasi ito po yung mga industry or markets po na nakita namin na yung country po natin wala masyadong investment po in terms of locally producing these products po. Hindi po kami nag-start with this kasi kung mapapansin niyo po 'di ba parang we can try to start from construction kasi malaki yung market for construction. But we also think po na parang maybe we can try to start not only for a high-end industry but also look for kung paano po siya magbe-benefit in the country. Kasi yun nga po still, like for example po, we have this ongoing collaboration with Philippine Airlines po. And then, when we try to hear their pain points po na, kami kasi na-expirean kami ng sealant. So, parang imbis na dumadating na lang sa amin yung sealant, 3 months na lang mag-expired. So, nakaka-produce sila ng maraming expired sealant. So, yun pa lang Yung po. wastage expense nila malaki. Opo. Kaya nga po they really want to try and invest for locally sourced product kasi nga po, madali yung access po . And aside from that, in terms of the costing po, yan nga po, kagaya niyan. Competitive pa. Super competitive po. Sobrang laki po ng difference po. But, Philippine Airlines na yun. Pag lahat na yan, pinagdikit ng gamit ang PhillySeal, no? But yun po, I think po aside from, yun nga po, yung vision po namin is not only to, yun nga po, to pioneer the locally manufacturing production process in the Philippines, but also to offer the technology in the global arena kasi we see na malaki po yung potential niya, particularly yun nga po for the exportation of the technology. Do you think the Philippines can actually compete globally in terms of tech and innovation? I totally agree po on that. Kasi parang doon ko po nakita, like specifically po, I'm very exposed to different global opportunities po and competition po. Doon ko po nakita na we have this distinctive ingenuity po talaga na when you try to see all those innovation in a platform, you can easily identify now this is a Philippine innovation. Very different, and the approach that we have po is also unique. For example, in my case po, yun nga po, pili, wala naman pong pili din nga po sa ibang bansa. And I think that's a good thing about us po . We try to, most of the innovations in the Philippines focus on agri-tech. And yun nga po, Philippines is the country with very enriching with agricultural resources. So you can easily identify, it's from the Philippines. But I totally agree po on that na we can compete globally po. Kasi yung technology po natin, though, yun nga po, we're very focused on mga physical products po.
kasi 'di ba ngayon naman po ang trends is AI, digitalization. But this particular products po kasi, ito po yung may mga long-term benefits eh. Kasi for example po, I'm not discrediting AI and digitalization. It's very helpful. But with this particular space po kasi, one of the things that I observe is mabilis po kasi yung changes. May rapid changes agad. So, like for example, kahapon ito yung trend for this space. Bukas iba na ulit. Mabilis magbago po. As compare with this, for example po, with this physical product, masyadong matagal po yung changes or parang disruption. Kasi doon ko rin po natutunan na kapag yung isang product is matagal gawin or parang mahirap i-build, mahirap din siyang ma-destroy kasi yung foundation niya is very, very strong enough. Tsaka dahil nasa manufacturing side din siya, parang hindi din siya, I guess, as high risk in terms of AI and all these digital innovations eh, no? Parang iba kasi yung industriya talaga eh, I think. So, siguro, well, bata ka pa, no? 26 ka pa lang. Pero in terms of ano yung mga payo na mabibigay mo sa mas batang sarili mo pa? If meron kang 3 lessons that you were to give yourself, your younger self, what would it be? Siguro po yung message or parang lesson na kunyari for example, kung babalik po ako doon sa pagkabata ko or for example, for the next generation or young generations ngayon po, number one po is to always step out on your comfort zone. Yung, I think po yung isa sa mga naging sampal po sa akin na dapat pala during that time, in the previous years po na mahihiyain ako, dapat, and during that time na may magandang opportunity, hindi ako nagstay on my comfort zone. Kasi dun ko po na-realize na when you try to step out on your comfort zone, you'll be able to, parang lagi ko po siyang kino-compare sa food nutrients na it really help you to go, glow, and grow as an individual and also innovator. Parang So, ano yun food groups yan ng yes, ano yan naalala ko yan. Yan lang yung mga naalala ko sa science eh. Yung mga go, go, grow, glow, and grow. glow na pagkain eh. So, So, yun, so going out of your comfort zone is one, yeah? then second po is for me po kasi parang innovating is similar with dreaming talaga. So ako po, when I try to envision innovating or dreaming, parang it's always valid. Kasi yung pong paniniwala ko po is parang always allow yourself to dream because it is valid. And on your journey, you are never denied but only redirected. Galing. So ako po, madami pong feeling ko dati, yung mga denials po sa akin, parang it's a really heartbreak for me. But when I try to understand now, looking back, and try to reminisce all those moments po, doon ko po na-realize na it's a protection and redirection for the best and also greater opportunity for me po. So, siguro, yung second lesson mo na yan, dyan mo siguro naaalala na yung mga tulo sa bubong nyo. No? Na parang, ano ba to? Ba't ba ang daming tulo? Tapos chewing gum ang solusyon. Ngayon, looking back, yung problema mo, yun pala yung naging source of opportunities mo. No? And yung third na payo mo sa younger self mo. Third po. Siguro po third po is be curious po. And also, yun nga po, try to leverage your life experience. Kasi ako po, at first, kasi yung life experience ko po, growing up in the farm, ako po, to be honest po, parang nung una, hindi ko po siya gusto. Like, may meron po akong mentality before, nung hindi ko pa nade-develop po yung PhilHeal na parang, bakit ganito yung buhay? Parang, kasi ako po parang, nung bata po ako, hindi po kasi ako masyadong nakakapaglaro. So, yun nga po, dahil nga po, kami po, during classes time po, or for example, during school days po and also summertime, lagi po kaming hila-hila po ng father ko sa piggery namin, sa So, farm tumutulong kayo po. sa farm. Opo, at a very young age po. I think po, I remember, nag-start po ako nung grade 1. Yan, pinagwawalis na po ako ng piggery, ganyan po. Tapos yun nga po, parang ako, parang hindi ko ma-enjoy po yung childhood ko. Kasi nga po parang, ay ganun, parang bakit sila nakakapaglaro ako? Naglilinis ang tae. Kailangan nandito sa ganitong space Oo. po. So parang I feel that time po na parang, feeling ko parang,
hindi ako bata po on that. Parang in terms of what I did during that time and my age, hindi siya complementary. Kasi 'di ba 'pag bata po, you need to enjoy these things, Tsaka marami kang energy. maglaro. Oo. Pero sa case ko po hindi. But ngayon po, nung tinitingnan ko na siya, nung nandito na po ako sa ganitong space, I realize po na kaya pala po ako very exposed with this. Like for example, with dirts sa piggery kasi madudumi po doon. Kasi ibibigay po sa akin po ipagkakatiwala yung pilisil and sealant po as a product. Yung nature niya po is it's difficult to handle kasi messy. So, I understand now na kaya pala po ako napunta sa isang messy activities, messy space kasi may ipapahandle pala po sa akin na messy product na I can handle po. So, So, parang training mo pala siya. training po siya for me. Parang yung all the hardships that you were experiencing as a child actually prepared you for the opportunities that you are now capturing with your invention. Kasi ito din po yung binalikan ko po yung mga life experience ko. Like, yun nga po, yung sa farm po, my mother as a teacher. Kaya po, I'm very, very, po sa education po eh. Parang yung instill the value of education. Super important po sa, medyo may pagka-competitive po ako educationally. Kasi nga po, yun my mama sa teacher. Doon ka ba sa school niya nag-aaral? Naging teacher ko po yung nanay ko. Ganun. Opo. So, akala ko po nung una, yung elementary teacher po kasi yung nanay ko. So, akala ko nung una, parang, ay, teacher ko yung nanay ko. Siyempre, pressure yun, di ba? Easy na po siya. Oo. Ay, hindi po. Talagang pinapagalitan po ako. Hindi, Kasi, tsaka parang yung nanay mo, di ba? Parang yung credibility niya na, yung mismong anak nga niyan, hindi nga pumapasa sa school eh, di ba? So, I'm sure pressure. So, lahat po kaming anak niya, naging estudyante niya po. talaga. Kasi sa province naman po, di ba? Feeling- Isang section lang po. Tapos, yun nga po, bilang din po yung teachers Teacher. po. So, I understand po. But, ayun, aside from that po, yun nga po, exposure ko, I think po yung mga collective life experience ko, it really helped me to discover this thing. So pag-uutusan ka niya sa bahay na, anak, ayos nga tong sampay o pakiluto na tong hapunan natin. Sabi mo, sandali lang, ma, may homework pa ako. Ikaw kasi dami mong pinapagawa. May mga ganung moments ba? Opo, pero yung nanay ko naman po, very understanding po. And yun nga po, lalo na po yung course ko po, yung aeronautical engineering, hindi ko po siya choice talaga. Something na hindi ko po gusto yon. But ngayon po, nung tinitingnan ko rin siya, kung hindi po ako finorce po doon sa course na yon, hindi ko po madidiscover yung PhillySeal. Wala Galing. pong PhillySeal on this space. So, Good. Well, kailangan natin mag-break. So, balik tayo in a few. And then we'll be back in a few minutes. Break muna tayo. So, Engineer Mark, I think to summarize yung sa kwento mo and tips for your younger self, it was to step out of your comfort zone, to see setbacks as redirections, and then to always stay curious. No? And with those three, meron bang other siguro circumstances in your life na talagang nagamit mo yung isa doon na gusto mo pa i-share sa mga young aspiring inventors natin? Siguro po yung first one po yung step out of my comfort zone. Kasi number one po, when I try to, after I develop po yung technology, akala ko po, yun na po yung end. Like, as an inventor, okay na po yun. Parang, okay na to, parang ganun po. Pero doon ko rin po na-realize when I was very exposed na po with different peoples, with different programs na, meron pa pala po siyang next. So, yung commercialization of your technology po. So, during that time po, since yung expertise ko po is technical po, it's very difficult for me to transition from being a startup founder to commercialize it po. Kasi number one po, yung wala naman po kaming, our family po, wala pong background sa business. So, wala po talaga akong idea on how to do that. And I think po, the good thing with my case po is I'm surrounded po with a very, very genuine and also very, very good people po. So, it really helps me to navigate those challenges po. But for me po talaga, hindi pala po siya madaling gawin. Akala ko po, when I have a very, very good technology, it will follow na lang po. And I think po with that po, it really
gives me the courage talaga po to step out of my comfort zone kasi it's something na hindi ko po talaga alam eh. Something na nangangapa pa rin po ako until now. And yung pong isa sa mga case po siguro na share ko is yung po kasing parents ko before, they are not very supportive on my journey po in trying to enter and transition for startup po kasi I think I understand din po na number one po, they are very protective kasi nga po this space something na hindi po namin alam lahat. Parang my parents po ang gusto nila after I get my license po, parang magtrabaho na lang sa corporate or magtrabaho po sa corporate kasi on that route you have Safer. stable income, regular salary, parang ganun po. As compared to this po na parang ang daming uncertainties, doubt. So you need to step out on your comfort zone po. But yun po, nung una medyo hurtful po siya sa akin kasi syempre my family is my foundational support. But sadly at first, hindi sila 100% supportive. But right now po, I really understand kasi nga po, they are protecting. Baka daw po kasi number one, makulong po ako sa mga pinapasok ko or baka po may mangyaring hindi maganda po sa akin sa ganitong space. I understand that. But yung pong nakikita na nila na may results na parang may direction na. So at certain point po, yun nga po, nagkakaroon po ng shift sa mindset. Meron bang mga moments in your development ng kumpanya mo, your startup, na parang pumasok ka sa isang room tapos naramdaman mo na parang hindi ako bagay dito or parang hindi ibang level na tong napasukan ko? Yes po, I think po most of the time na parang for example, nandun po ka sa certain events po and then I'm meeting different people, especially po yung mga events po na feeling ko overwhelming like yung for example po yung mga audience or participants po is medyo high level po yung mga nandun po. So para ako po I always feel na parang feeling ko hindi ako belong, hindi to yung space ko po. But ako naman po on that note po, parang I'm just sticking on my core. Or for example, parang iniisip ko lang po na I have a very, very good story to tell. So parang dapat hindi ako matakot kasi I think they will appreciate it. But yun po, most of the time, may ganun po ako moment na parang, hello, parang di naman ata ako belong dito. So uwi na lang ako. Tsaka I think once matanggal naman yung stigma na okay lang naman kung sumablay eh. 'Di ba? Okay lang naman kung hindi siya nagustuhan ng lahat. Okay lang naman kung mas magaling yung iba, 'di ba? Pag natanggal naman yung stigma na yon na okay lang pumalpak paminsan-minsan at part yan ng process, to your point, nagiging redirection lang naman yan, then wala talagang mawawala sa'yo eh. 'Di ba? Ako po sa case ko po, kasi last year, just to share, very, very briefly, ay parang, yun po, may na-experience po akong very, very bad thing last year. I think last year po yung pinaka-crucial thing with me, with this space po. Tapos, yun nga po, as in super heavy po noon. Until now, hindi pa rin po ako super 100% nakaka-recover. Very big issue po siya. Gusto mo ba share o offline na lang? Hindi, siguro overview lang po. Para at least people will understand na hindi po siya smooth sailing na parang when you have the good technology, good recognition na parang lahat ay smooth sailing na for you. But just to share lang din po na parang, syempre po, doon ko rin po naintindihan kasi in connection po on what you've mentioned po na number one po, yun din po yung nakita ko na hindi mo talaga mapiplease lahat ng tao. Parang at certain point, may masasabi talaga kahit na for you, for your perspective, your technology is very good. But yun nga po, I think you just need to find the right audience for your technology and also the right people or surround yourself to a right people na very supportive po. Sabi nga nila, pag may haters ka na, that's when you know you've made it, di ba? So, part of the process yan. And the bigger and the more public that a person becomes, the more talagang exposed and prone to criticisms. Of course,
yan ang social media ngayon di ba? Yan ang the digital world. Lahat ng tao may say, lahat ng tao may nagiging confident magsabi ng kung ano-ano din. Kasi hindi sila nakikita Tapos nagtatago lang din sila sa likod ng computer. So, ang dapat hindi lahat pinapakinggan din. Kaya Diba? po ako pong yung mantra ko din po is to really stick on my core and also my identity and purpose po eh. Kasi for as long as you know your identity and purpose as an individual, parang hindi ka basta-basta magiging shaky sa mga, for example, pag may mga ganong negative backlash po or negativity on your surroundings po. So, yun, kung alam mo yung sarili mo. And if you stick to your core and it's as sticky as a pilisil, for sure, di ba? Malakas ang pundasyon mo, di ba? So, I think maganda ang kwento mo na yan in terms of the journey na hindi nga siya smooth sailing talaga. And siguro in terms of yung sa curiosity piece, ano yung process mo in terms of innovation and hinging from curiosity? Kasi, especially now, just circling back dun sa start ng kwento mo na meron kang personal challenge or problem encountered in your family. In your case, it was as simple as roof leaks, which required solutions, and that walking from the farm, that curiosity allowed you to solve that problem and come up with a bigger invention. Ano yung masasabi mo sa mga taong surrounded by challenges then and what process in terms of curiosity to problem to solution ang mabibigay mo sa kanila if they want to come up with an invention themselves? Ako po kasi yung, for example, on how I try to develop technology po, parang I have 4 steps po talaga na laging sinusunod po. Number 1 po is to look for a good problem kasi I always believe that a good problem is also a good opportunity for you to provide a solution po. So, dun ko rin po natutunan on the journey. I think this is also a common lesson na it's very important to fall in love with the problem rather than the solution. Kasi po parang, di ba, with this particular space, technology innovation, parang most of the time, it's more on giving a very, very good, parang impressing the people about your very, very good technology. But I think po, I really learned a very, very hard way na parang at the end of the day, for you to be able to solve a problem, you need to express compassion specifically for those people who experience this pain point. And when you try to fall in love with the problem, something that I've also learned and realized is you need to also assess, acknowledge, and accept the problem for you to be able to provide a tangible and realistic solution. Kasi parang sometimes po kasi may mga times din tayo na when we try to do something, like we have the technology na, we just try to fit the technology on the problem. And sometimes hindi siya yung sagot dun sa problema. Sometimes nga po, it really adds another problem. So, yun din po yung nakita ko din po when I try to develop PiliSeal na parang dati po kasi I'm just trying to do a solution and then, okay, ito yung problema, sige, fit na lang natin. But right now po, when we try to customize everything, every sealant and adhesive for different industry, yun yung something na lagi ko pong ina-apply. And aside from, yun nga po, looking for a good problem, for me po kasi, I think this is also a common thing with creating a research or innovation, yung making a hypothesis. But for me po kasi, when I try to redefine hypothesis, this is something na very gas-gas na po na word, but just want to redefine it in my own definition na, di ba po kasi hypothesis, when we try to define it, it's an educational guess. But for me po, educational guess siya, or it's an assumption, but your assumption should have a basis. Kaya nga po tayo, when we try to do research, thesis, or innovation, we have related literatures and studies kasi yun po yung nagiging basis natin if our technology is feasible enough with those, previous studies na ginawa na.
So, yun po yung, kasi commonly po yung mga, siguro sa student background po, yung mga literatures and studies, minsan ginagamit lang po yun ng mga estudyante para kumapal yung thesis nila, research, Oh. not using it or leverage it as a basis if your study would be feasible enough. So, yun din po yung nakita ko din. And And yung curiosity, di ba? That's what makes it useful rather than just page padding a certain thesis. And with AI now, di ba? Dapat mas madali na mas talaga madali din. na po. Oo. Siguro, and we gotta wrap this up, but maybe we could end with this. How do you think innovation can move the Philippines forward? Ako po, to be honest po, or personally po, parang natutuwa din po ako right now with the current stage in the Philippines po in terms of innovation. Kasi parang right now po, parang pa-boom na po yung innovation, mas nagiging relevant na yung innovation ngayon and startup as compared in the previous years po. Kasi nga po, napapansin ko rin po na yung different government offices po natin, even private and academic sector, meron na silang multi-sectoral framework of collaboration po. So, nakakatuwa din po na marami nang isinusulong na inisyatibo po. But ako po, nakikita ko po yung Philippine innovation and startup ecosystem po right now na on the next coming years din po na mas marami pa pong Filipino founders yung maging involved and yun nga po, maging part of this ecosystem. Hindi na lang po tayo, kumbaga, nandun sa traditional route of after we finish our studies, Hanap trabaho. hanap trabaho, maybe we can try to explore our entrepreneurship skill set. It's something na parang feeling ko po, kailangan lang i-unleash ng mga Filipino people. We have this skill set, pero kailangan lang ng right platform, accessible resources, and also support from different sectors po. I think with that po, parang mas in terms of economy of the Philippines, mas increasing siya at saka Mas inclusive. inclusive din Yeah. po talaga. And I think po entrepreneurship is, meron kasing common misconception din po or parang common mindset yung mga Filipino people na parang, yung business and entrepreneurship para lang sa mayaman. Para lang sa mga taong may pera. Pero parang sa mga taong ordinaryo lang, maghanap na lang ako ng trabaho. Which is, I understand din po kasi ako po, given nga po na yung family ko hindi naman galing sa ganong karangya or parang Malaki yung business. pressure na humanap ng pera agad di ba? At Exactly tumulong sa po. pamilya. And in terms of safety net po, in terms of safety nets in sa financial, kailangan yung gagawin mo calculated and dapat sigurado ka kasi kapag nag-failed ka, wala ka nang Sasalo. sasaluhing pera. Yun po yung some of the challenges. But Good. hopefully po, yun. Tuloy-tuloy. And I'm sure Tuloy-tuloy. yung kwento mo will inspire more people, more founders, more entrepreneurs, more inventors, innovators to also test the waters. And it doesn't necessarily mean for some, no, going all in right away. Some, minsan, it's about starting something on the side, di ba? Until it gets big if they want to be calculative about it. But I think definitely your story will share some wisdom and some insight in terms of how to go about it. And again, thank you for being on the show and for sharing, your journey. Thank you din po. Good. So, maraming salamat, Engineer Mark Bantugon, the founder of Pili Seal. Young inventor, innovator, and talagang an inspiring person. Marami pang mapupuntahan tong taong to. So, maraming salamat. Thank you po. All right. Thanks, guys. And have a good day. Bye.